Paano kung may isang taong biglang dumating sa buhay mo at magsabing, I love you? Sasagutin mo ba rin agad siya ng, I love you too? I may not be able to ever say this to your face. I hope you understand, I really do. Yeah, maybe one day I'll meet you again in a different way, and I will guide you till you make it through. Without you, know how to live. Without you, Tapos mayroon it sasabihin is so hard na to live. But hindi all I know is buhay I wala don't siya. want better or At anything kinabukasan, worse than sasabihin mo you. naman, Cause hindi ko na without talaga you, mabuhay to. Kapag hindi mo siya I nawawala, don't know ako what talaga. I am. Kaya tama ba na sabihin mo agad na I love you? Balik tayo sa ating discussion. Ang discussion natin ay may kinalaman pa rin dun sa ating subject na PRE01, Auditing in Assurance Principles, Audit Process. So, sa audit process, ano ba yung di-discuss natin? So, balikan natin ang accounting process. Sa accounting process, andiyan ang transaction journal, nag-create tayo ng journal entries. At yung journal entries, gagawa naman tayo o isasagawa natin yung posting sa ating ledger. After transferring the ledger, the balances, yung balances, kukuhanin natin, gagawa tayo ng trial balance, at hindi lang yung trial balance. Pagkatapos natin yung trial balance, at yung mga notes, mabubuo natin yung tinatawag na financial statements. Sample financial statements, andyan yung ating statement of financial position, statement of financial condition, or financial performance. So, at yung iba pang financial statements. So, yun yung process sa accounting. Nag-start tayo sa journal entry, posting, trial balance, then we will have our financial statements including the notes to the financial statements. Pero, pagdating naman sa ating auditing o sa audit process, mag-start tayo sa financial statements. Sa financial statements, within that particular financial statements, nakakita na kayo ng mga example. Yung mga financial statement na pinakuha ko sa inyo sa mga PSE listed companies. Mula dun sa financial statements, yung client natin or the entity client natin, meron silang tinatawag na assertions. Pag sinabing assertions, ano ba ito? Assertions are management representations. So, assertions are management representations. So, representation to what? Kung paano nabuo yung financial statement. Babalikan natin, iti-trace back natin kung paano nabuo yung financial statements. Ito ba talaga yung tunay na posisyon o performance ng business including the cash flows? So within that particular assertions, ano ba yung sinasabi nung o assertions to what? Assertions about their transactions? Later on, i-discuss natin yung specific assertions. About their balances, may assertion din. Ano ba yung mga representation ni management with regards to their balances? At
sa presentation and disclosure. Ito naman yung mga notes to financial statements. So, within that financial statements, anong tanong natin dyan, paano yan nabuo? Bakit kailangan ng audit? Kasi, primarily, yung corporations natin, kaya ang pinakuha ko sa inyo yung financial statements. Andyan yung mga stockholders. Ngayon, ang tanong, mag-i-invest ba ako sa corporation na ito? Ito bang performance? Yes. Yung pinag-aaralan natin sa management accounting, yung mga ratios. Totoo ba yung nakapresent dun sa financial statement? Paano ako makapagtitiwala na totoo yung sinasabi sa financial statements ng isang corporation or ng isang entity? Mag-extend ba ako sa kanya ng loan in case na ako ay lender? Kung ako investor, mag-i-invest ba ako sa company na ito? Dun sa isa pa nating subject, yung business combination, i-acquire ba natin itong business na ito o makakatulong ba ito sa operation ng ating group of company? So yung mga question na yon ay masasagot lamang or magkakaroon lang tayo ng degree of confidence kung magkakaroon ng audit process. Kung dadaan yung financial statements into an audit process para ma-enhance yung degree of confidence natin at hindi na tayo yung mag-conduct ng process para malaman kung tunay or reliable yung company's financial statement. So, lahat ng mga nasa PSE, ini-upload sa PSE, lahat ng corporation dyan, ini-upload dun sa PSE Edge Portal. Kasi yan ay mga public corporations. They are offering their securities to the public. So, kung babalik tayo dun sa ating discussion kanina, ito yung example. Ito ba talaga yung position? Ito ba yung assets? Ito yung sa Jollibee Food Corporation. So, ito ba talaga yung kanyang assets? Ito ba yung kanyang receivables? Ito ba yung inventories niya? Ito ba talaga ang nagre-represent sa tunay na posisyon ng kumpanya? So, example lang yan ng financial statements. Mag-i-invest ba tayo sa company na yan? Mag-earn ba tayo? Tama bang dividendo yung binibigay nila sa atin? So, yung mga yon, hindi na natin kailangang mag-hire ng another or hindi natin siya kailangan gawin on our individual basis. Instead, yung mga public accountants, especially the accounting firms, sila yung nagkasagawa ng audit sa mga corporation na yan. So, later on, i-discuss natin yung qualification. Pero, para maunawaan natin, in case na may magsabi sa'yo ng I love you, o bago tayo magsabi nun, tingnan mo muna. Talaga ba? Really? Or, how do you say so? How did you say so? Mali. How did you say so? So, ngayon, tatanungin mo muna. Hindi agad, I love you too. Tapos kinabukasan, makikipag-break ka, nasasaktan ka, broken-hearted ka. Kagaya ng last time, huwag ka muna maging intended user. Maging ka muna practitioner. Alamin mo muna kung tunay. So, yung pag sinabihan ka ng I love you, huwag mo agad yun i-consider as a fact. Instead, i-consider mo siya as an assertion. It's just a representation na kailangan i-prove or i-daan sa audit process. Okay? Okay, example tayo. Jollibee Food Corporation. Ito ang kanilang audited consolidated financial statements. So, ngayon, the example niya, okay, ito yung Independent Auditor's Report. So, ang nag-audit sa kanya ay SGB.
Sa SGB, merong audit partner na siyang magsasign at nasa pinakailalim ng last page ng audit report. So, ang auditor nila ay si Maricris N. Barbaso. So, yung mga accreditation siya, dyan yung mga information niya. So, yun yung kanyang audit report. So, yung sinagawang ito yung narinig natin perma ng CPA, accredited CPA by the Board of Accountancy, ayan, SEC, BIR, then ito yung financial statements, statement of financial position. So ito yung mga balances natin, ito yung mga balances. Then sa mga balances, andito naman yung, pag binrose mo pa siya, sa page 257, andito naman yung notes to consolidated financial statements. So ngayon, pag-audit niyan, babalikan mo one by one. Halimbawa, itong cash equivalents, 20 billion. Wait. So tama, in thousand kasi siya. 20 billion, 892 million, 021,000. So, ang tanong, ito ba talaga yung cash and cash equivalents ni Jollibee Food Corporation? So, pagpunta mo sa Notes to Financial Information, pagbaba mo dyan, makikita mo yung kanyang cash and cash equivalents. 20,892,021. So, maniniwala ka ba agad na ganyan yung kanyang cash and cash equivalents, na ito yung kanyang line items? So, hindi agad. Ngayon, idadaan yan sa audit process, titingnan mo yung evidences. Kung magmamatch ba siya dun sa kanyang represent. Fairly presented ba yan? So, individually, yung short-term investment, receivable and contract asset, inventories, iti-trace back natin yan to the source documents. Titingnan natin kung yan ba talaga, tama ba yung mga figures dyan na ni-present ni Jollibee Food Corporations. Yun yung objective natin. Malaman kung itong financial statements, ang mga financial statements na ito ay fairly presented. So, lahat ng mga yan. So, ano na yung mga assertions ng management with regards to that financial statements? Yun naman yung didiscuss natin ngayon. So, recap lang tayo. Yung financial statements natin, within the financial statements of the Jollibee Food Corporation, for example, ang nakita lang natin doon, numbers. So, may tinatawag na assertions. Ano yung assertions? Those are management representations. Pangunahin na, on the balances. Yung mga balances na nakita natin doon sa financial statements, yung line item. Tinrace back natin siya kanina doon sa notes to financial information. May mga breakdown siya. So, iti-trace ulit pa natin yon saan? Sa mga ledgers, then dun sa journal, sa transactions. Then, yung presentation and disclosure niya, yun na yung nasa notes to financial information. So, yung balances, yung makikita natin sa financial statement itself, iti-trace back natin yung mga yan, at saan nanggaling yung mga balances na yan. From the journal entry, kasi yun yung pinaka step 1 supposed to be ng financial statements. So, mag-start tayo dito. Ano ba yung mga assertions ng management with regards to transactions? Okay? So, ano-ano yung mga assertions with regards to the transaction and events for the period under audit? For example, yung audit sa Jollibee Food Corporation ay yung year 2019. So, ano yung mga assertions nila? With regards to the transactions, sa mga journal entries na ginawa nila to come up with the financial statements ay occurrence.
Yung mga journal entries ba na yon o yung mga individual transactions, nangyari ba talaga? Naganap ba talaga? Ikalawa, completeness. Dun sa lahat ng ini-entry sa books ng company, lahat ba ipinasok? Lahat ba ng transaction isinama? Accuracy. Dun ba sa mga ipinasok na data, tama yung value, yung amount na nilagay? Cut-off. Lahat ba ng transaction ay nangyari ba talaga nung year na yon or nung period na yon? At classification. Lahat ba ng journal entries na ginamit, lahat ng account titles, tama yung pagkaka-entry? So, yun yung mga assertions ng management. So, kung assertion yun, sinasabi ng management, nire-represent ng management na lahat ng transaction doon nag-occur. Na isinama nila lahat. Then, doon sa mga isinama nila, tama yung values na nilagay. At yung nasa financial statements nila, nag-occur lang within the period under audit. At nagkawan sila ng proper classification of accounts. So, paano natin mas maintindihan yan? So, may example tayo. Mag-start tayo sa occurrence. Yan, occurrence. Start tayo. So, ito muna yung mga transactions natin. Yan. So, pag may sales tayo, anong ginagamit? Halimbawa, ang isang company nagbenta. Anong source document? Ano yung ginagamit nila or ini-issue? Or ano yung supporting document? So, sales invoice. SI. So, sabihin natin, SI 300. Sold merchandise amounting 5,000. Disregard muna natin yung canceled order. So, nirecord siya. Ayan. Yun yung mga example. Then, on December 30, 2019, may sale uli na deliver. Sales invoice number 301, worth 7,000. Another transaction, sales invoice number 302, 12/31/2019, 3,000 delivered. Another transaction, sales invoice number 303, 12/31/2020, 2,000 pesos returned. Purchases yan. And sales invoice number 304. Wait. Okay, so napalitan na siya. 12/31. So lahat ng date ng sales invoices natin, 12/31. However, this last invoice, sales invoice 304, ano ang sales invoice uli? Ito yung ginagamit kapag nagbenta ka ng product. Official receipt kapag services. So, dahil merchandise ang binebenta natin, nag-i-issue tayo ng sales invoice. Itong transaction na ito ay nag-create ng sales invoice 12/31/2020. Pero, ano lang siya? Na-deliver yung goods, na-release from our warehouse ay January 1, 2020. Kinabukasan pa after the reporting period. So, ano nga uli yung ating first assertion? So, we have the occurrence. Occurrence muna tayo. So, paano mag-a-apply yan? Okay. So, pag sinabi natin occurrence, na yung transaction talagang nag-occur. So, assertion about transaction tayo. So, ito binalikan natin from the financial statements. Binalikan natin yung kanyang mga journal entries. Tiningnan natin yung libro. Heto siya. SI 300. SI 300. Ito yung reference niya. So, naka-record siya. Naka-record siya. Pero ang tanong, naganap ba talaga yung transaction? Nagkaroon ba talaga ng sale transaction? Nag-occur ba talaga? So, starting from the journal, titingnan natin yung reference, yung source document niya. Sa case na to, sales invoice. Nag-occur ba talaga yung transaction?
Ang sabi dun sa sales invoice nung chinek natin, yung order niya canceled. So, meaning, may mali na dyan. Kasi, inirecord niya. So, ito yung proof natin during our investigation na wala talagang occurrence. Sabi ni management may occurrence. Supposed to be dapat, hindi naka-record yan. Pero for the purpose of an example, yung example natin, ni-record itong transaction ba ito ay nag-occur talaga? Ang sagot ay hindi. Kasi yung SI300 canceled order. So walang occurrence. So yung example ng occurrence. So punta tayo sa next assertion. Sa next assertion naman natin, completeness. Paano naman ang completeness? So, tingnan natin yung mga source documents. 300, 301, 302, 303, 304. Tingnan nyo itong 301. Dito, sa ating record, sa journal entries, ang tanong, kompleto ba ito? So, pagbabalikan natin yung source documents, tingnan natin, 300, 302, 303, 304. Ano yung nawawala? SI 301. Ang tanong, baka cancelled naman yan, kaya hindi sinama. Cancelled ba? Hindi. Delivered. So meaning, ang tanong, ito bang journal entries, yung records na ginawa sa ating libro, sa books of accounts, kumpleto? Complete ba siya? Yung assertion nila na completeness, sinasabi nila kumpleto. Pero during our audit, tiningnan natin, nawawala yung 301. Pag trace back natin sa source document, aba, may 301 naman na delivered naman. Hindi ini-record, wala sa libro. Incomplete. So, misrepresented. Kasi management representation, misrepresented. Sabi nila kompleto, hindi naman pala. Supposed to be, itong 301 dapat ba kasama? Yes. Pero, hindi nila sinama. So, meron na naman tayong audit findings. Isa na naman, nakakadalawa na tayo. Complete daw yung journal entries? Hindi. So, next assertion, accuracy. So, pag sinabing accuracy, pupunta naman tayo dun sa amount. Example natin, SI 302. I-audit natin si sales invoice number 302. Okay? So, while tracing, nilitrace natin, tinignan natin yung libro. Okay, naka-record naman si 303. 302. Oh, sorry, mali. Tama ba? Okay, ulitan. Mali yung ating marker. So, SI 302. SI 302. Tama, naka-record. Delivered. Naka-record. Tama. Kompleto naman. Kaso ang tanong, accurate ba? Accurate ba yung nilagay na amount? Magkano yung amount ni SI 302? 3,000. Magkano naka-record? 2,000. So, sabi nila, 2,000. Sabi nila, accurate yung record nila. Pero nung tinignan natin yung supporting document niya, pagbalik natin, aba, 3,000 yung naka-record. So, meron na naman tayong audit finding. So, tama ba yung representation nila na accurate yung kanilang records? Hindi. Kasi 2,000 yung naka-record, pero yung supporting documents niya, 3,000. Yun yung assertion with regards to accuracy. Next. Classification. So, sa classification naman, ang tanong dyan, tama bang account title yung ginamit? So, sample ulit tayo. Check naman natin tong SI 303. Under SI 303, sabi dito may naka-note, return purchases. So, nag-issue ka, or naglabas ka ng inventaryo. Normally, pag nag-release ka ng inventaryo mo, nagbenta ka.
Kaso sa case na to, hindi ka naman nagbenta. Ang sabi dyan, ni-note doon na isinoli mo. Halimbawa, wala ka ng credit memo. Sinoli mo na lang yung goods. Ang ginamit ay sales invoice. Sales invoice. Tama ba yon? Hindi. Ang sales invoice, sabi nga dyan, sales invoice. Gagamitin mo lang siya kapag ikaw ay may sale. Hindi kapag ikaw ay nagsoli ng purchases. Though kahit bayad na siya, biniyaran mo na yung binili mo last time, may collectible ka supposed to be Pero anong entry mo kapag ikaw ay may return purchases? So, sabi dito, ang ginawa niya, SI303. Ito siya. SI303, naka-record siya. Tama ang amount, pero return purchases, ang ginawa niya, sale transaction. May collectible siya from the supplier. Supposed to be, pag sales invoice, mga customer mo yun, hindi suppliers. So, ang ni-record niya ay account receivable credit sales. Supposed to be, pag may return purchases ka, anong entry mo? Tama ba na account receivable sales? Tama ba ang classification mo? So, hindi. Instead, dapat nag-entry ka ng accounts payable, pwede rin cash, kung bayad na, or collectibles, or accounts payable din talaga. Magkakaroon ng debit balance yung iyong accounts payable kung fully paid ka. Then, credit, purchase returns. So, mali yung ginamit niyang account titles. So, maling classification. So, ang assertion ni management, ano yung nare-represent niya sa kanyang mga transactions, sa kanyang mga journal entries, yun ay properly classified. Tamang journal, accounting entries, or account titles yung ginamit. Tama ba? May audit findings na naman tayo. Yan ang example ng assertion with regards to classification. Last, para sa transactions, yung ating cut-off. Pag sinabi natin cut-off, halimbawa, year 2019, dapat lahat lang ng transactions within the year 2019, yun lang ang kasama. Kahit halimbawa kinabukasan, nangyari yung transaction, hindi mo na siya isasama sa 2019 kasi nag-occur yung transaction during 2019. So, sample tayo. Sales invoice number 304. Sa sales invoice number 304, ang transaction, 12/31/2020. Pero, kailan siya na-deliver? Na-deliver siya January 1, 2020. Kinabukasan pa na-deliver. Nilagyan na lang ang invoice. Ay magbabagong taon daw. Hindi na na-deliver. So, alin siya? 304. Nasaan yung ating 304? Ayan, sa baba. Ayan, ni-record siya sa libro ng year 2000. Oh, sorry. Mali-mali yung mga entries natin. Wait. Okay, sorry. Ni-correct na natin. Ang transaction niya ay... wait. Mali na naman. Sorry. Okay, sorry. Mali yung ating dates. Ni-correct na natin siya. Tsaka yan. 2019 transaction. So, sa cut-off, year 2019, dapat sa 2019 lang kasama. Kaso, itong SI number 304 natin, in-record siya dito. So, titingnan na lagi natin yung book. Ita-trace back natin sa source document. So, okay. 12/31/2019, sabi dito, SI number 304, kasama siya sa year 2019. Yung SI niya, December 31, 2019. Kaso na-deliver siya, yung delivery report niya, January 1, 2020. So, tama ba na kasama siya sa books ng 2019? Kailan ba perfected ang sale transaction? Kailan ba recognize as sale transaction yun? Upon delivery. In general, upon delivery. Pero na-deliver lang siya January 1, 2020. So, saan siya kasama? 2020. Ang representation ng management
lahat ng nasa libro para mabuo yung ating financial statements kanina ay during the cut-off lang. December 31, 2019. Hindi sila nagsama. Kaso itong SI 304, pang anong year? 2020 na siya. Kaya tama ba yan? Mali na naman. So ano nang ginawang tama ng company na to? Wala siyang ginawang tama. Kaya puro siya audit findings. So, puro mali siya kasi, syempre, example yan. Okay? So, natapos na natin yung sa transactions. Ang tinignan natin dyan yung mga journal entries ng company. Tinignan natin dyan yung mga journal entries ng companies kung tama ba yung mga assertions nila, occurrence, completeness, accuracy, cutoff, and classification. So, ngayon naman, ang didiscuss natin ay balances. Okay, balances naman tayo. So, with regards to companies' balances, ano naman yung part niyan? So, ang titingnan naman natin dyan, yung mga ledgers. So, yung mga ledgers, kanina, yung balance nung sa Jollibee Food Corporation ay 20 billion nga ba? Parang ganun yung amount. So, iti-trace back natin siya dun sa kanyang ledgers. Dun sa trial balances. Kung paano nag-arrive sa 20 billion. So, yung bawat account titles, i-check natin. Ito, example lang naman. Halimbawa, ay inventory ledger. Magkanong debit balance? 1 million. So, ano yung mga assertions natin with regards to balances? Ano yung representation ng management with regards to that 1 million? So, una, existence. Anong ibig sabihin ng existence? Na itong 1 million, nag-start lagi tayo sa sa ating books of accounts. Sa ngayon, ledger. Ang sabi ni company, nag-exist si 1 million. Yun yung representation niya. Kaya pag pumunta tayo sa warehouse, dapat, pag binilang natin yan, yung value niyan, 1 million. So, from the record, ibabalikan natin, siya ba ay 1 million talaga pagdating natin? Tama ba? Nag-exist ba yung 1 million na yan? Nakita natin, nag-exist. Ang kasunod na tanong, ang kasunod na assertion, rights and obligation. Rights kapag sa asset, obligations kapag sa liabilities. Ano to? Assets. Asset ang inventory. So ngayon, ano yung may right ba tayo dyan? Ibig sabihin, ang representation ni management sa mga inventory na yan, kanila. Pero what if, habang naglalakad tayo, lakad, nakakita tayo ng consignment. Sabi natin, bakit parang itong segment na ito, hindi naman to minamanufacture ng ating company? Yun pala, GHOC. Anong GHOC? Goods held on consignment. Goods held on consignment. Nasa atin? Yes. Nasa custody ng company. Kaso, ang tanong, may rights ba tayo dyan? Ang tanong, atin ba yan? Meron ba tayong ownership right? Ang tanong, atin ba yan? Hindi. Ipinabebenta lang sa atin yan. Naka-consign lang. Under consignment. Held on consignment lang siya. So, what if isinama ni client company? Mali yun. Ang kanila kasing representation, yung mga yung nireport nilang 1 million at kung napasama iyan, may right sila doon. Yan yung hawak mo, pero wala kang karapatan.
goods held on consignment. Accounting, ha? So, yun. Nag-exist siya, pero ang tanong, may karapatan ka ba dyan? May right ka ba dyan? May ownership. Specifically, ownership right. What's next? Completeness. Ang tanong, andyan ba lahat? Dun sa 1 million, nakasama ba dyan lahat ng ating goods? Included ba lahat sa 1 million? What if merong GOC, goods out on consignment, worth 150,000? Kung isinama nila sa inventory nila yan, okay, well represented. Pero kung hindi nila sinama, misrepresented. Kasi ang goods out on consignment, bagamat wala sa'yo, iyo pa rin. Ipinabebenta mo lang sa iba. Goods out on consignment. At ang huling assertion ni management with regards to their balances, it is properly valued or allocated. So example, yung 1 million, oo, historical basis, tama, 1 million. Pero what if yung nakakita tayo dyan ng isang box, may laman na 10 units ng Nokia 3310. Naku, kapapanganak nyo lang ng panahong yon. Alam nyo ba na ang value ng Nokia 3310 that time, 8,000? Papayag ka ba? O bibili ka ba? Nokia 3310. Yung old version, ha? Yung kauna-unahang version, 80,000. Gusto mo? So, anong tawag na dyan? Kung i-recall natin, ano nga bang criteria kapag sa inventory? Lalo na kung prone sa obsolescence yung iyong inventory. LCNRV, lower of cost or net realizable value. Makaka-realize pa kaya out of 10 units na yan ng 80,000? So, kung ang isinama lang nila dyan, halimbawa 500 pesos, 5,000 pesos lang yung nakasama sa inventory nila for Nokia 3310, properly valued. Pero kung ganyan, 8,000 per unit, aba, tama naman yung recording. Naka-record naman as historical basis. But is it properly valued? So, ang representation ni management, it is properly valued. Chinek natin, isinama, 80,000. No, it's not properly valued. So, bine-verify natin based from the evidences. Nakita natin ang evidence is 3310 pala yung kanilang inventory. So, hindi nagmamatch. So, meron naman tayong audit finding. So, yun yung mga assertions with regards to balances. Okay. Last, yung assertions natin with regards to presentation and disclosure. Yung pinakita ko kaninang mga example. Wait, pakita ko ulit. So, ayan yung example ng notes to consolidated financial statement. So, andyan na yung details ng mga line items dun sa ating books, dun sa ating financial statements. So, ano yung mga assertion or representation ng management? So, sa financial statements, yan yung pinakamadaming part. Yung notes to financial statements. So, ang dami yan. So, tapos may makikita kayo numbering dyan. Gaya nung pinakita ko kanina. Ayan, number 3. So, ayan, nakita natin yung mga notes to financial information, ano-ano yung mga assertions ng management. So, balik tayo.
Okay? So, ano yung mga assertions na yun? Occurrence and rights and obligation. So, nag-occur ba talaga yung mga nakalagay doon, yung mga nakanote doon? Kung nag-occur man yun or nag-exist yung mga yun, meron bang rights and obligation? Lahat ba nakasama sa notes to financial information? Is it proper representation? Sinasabi ni management na nag-occur yung mga nasa notes, may rights sila doon sa mga asset doon, may obligation sila sa mga liabilities doon, na included lahat ng information na properly classified at understandable at accurately measured and valued. So, yan yung kanilang assertions or representations with regards to the presentation and disclosure. So, yun yung mga assertions. Okay, pwede nyong i-pause kung nasakit na ang ulo nyo. Pwede nyo munang i-observe yung ating diniscuss. Then, proceed na ako sa audit procedures. So, ang tawag dyan ay audit procedures, hindi process. Okay, nabago ko agad. Audit procedures ang tawag dyan. So, ano ang audit procedures? Yan yung means nung auditor, ng practitioner, kung paano siya makakakuha ng evidences. So, di ba, dun sa assertions, ibabangga natin siya o sa management representations, maghahanap tayo ng corroborating evidences. Through or paano? Through audit procedures. So, example ng audit procedure natin, una, inspection. Ano yung ini-inspect natin? Di yung records, yung documents kanina, yung books of accounts, naghanap tayo ng source documents. Yung example, sales invoice. Yung pangalawa, observation. Observe. Titingnan mo. Saan natin ginamit kanina yan? Sa inventories. Halimbawa, yung inventory count, tiningnan natin, nag-observe tayo. Ano pa? Ano yung titingnan? Yung mga facilities, andun ba talaga? Observation. Ano pa? Sinusunod ba ng mga tao yung mga accounting procedures, yung MOP o Manual of Operation? Okay. Inquiry. Kanina sa inspection mga documents. Observation, observe, from the word observe, ina-obserbahan mo. Inquiry, di nagtatanong ka. Nagsisi ka ng information, maybe from the inside or outside of the company. Confirmation. Confirmation, may information ka na, kaso gusto mong i-verify. Gusto mong malaman kung totoo ba talaga. Example, nakita mo yung cash in bank. Saan mo i-verify? Di sa bangko, i-confirm mo sa bangko. Account receivable, nakita mo, amount, 50,000. Kanina mo i-confirm. Di sa customers, ganun yung confirmation. Andun na yung information, gusto mo lang malaman kung tunay. Computation. Di magkaka-calculator ka kung tama yung compute. Analytical procedures. Okay, anong example ng analytical procedures? So, ang analytical procedure ganito. Okay. So, sa analytical procedure, sabihin natin may sa sales. Check natin. So, sale ng 2017, 200,000. Sale ng 2018, 300,000.
Nag-increase ng how many percent? 50%. Tapos nag-increase ulit ng year 2019 ng 50%. Magkano na? 450,000. So, ano ina-expect natin? 2020 is supposed to be mga sa 675,000. Yun yung expectation natin to analytical procedure. Ano expectation natin? 675,000. What if anong nangyari? 100,000. So, ang sabi, ang analytical procedures consist of the analysis of significant ratios and trends, including the resulting investigation of fluctuations and relationships that are inconsistent with other relevant information or deviate from predicted amounts. Doon tayo sa deviation from predicted amount. Ang pinredict natin is 675. Pero ang lumabas, 100,000 lang. Bakit kaya? Anong meron sa 2020? Pandemic. So, ibig sabihin, yung analytical procedures, titingnan lang natin yung mga numbers. Pag tingnan natin sa mga numbers, yung mga kakaiba, yung mga kahinahinala, i-investigate natin yung mga yan. So, yun ang analytical procedures. Okay. Okay, dun tayo sa last two, tracing and vouching. So, pag nag-trace ka, hindi na ba, may sinusundan ka, saan mo start? Kung saan nagsimula. So, we have this source document, sales invoice. Yung sales invoice mo, i-record mo sa journal to ledger, hanggang mabuo mo yung financial statement. So, ina-trace mo, sinusundan mo, nag-start ka sa source documents. So, sumusunod ka, ang tawag doon, tracing. From source documents to financial statements. Halimbawa, titingnan mo, sales transaction. O kaya, ganito na lang, iba naman. Bumili ka ng, may nakita kang PPE. Equipment. Tinignan mo, i-trace mo sa FS kung napasama ba sa financial statements. O kaya naman ay sales nga ulit. Tinignan mo yung source document. Napa-journal ba siya? Pagka-journal, ni-post ba? Napasama sa trial balance? Tapos, napasama sa financial statements. So, yun yung tracing. Yung kabaliktaran niya, vouching. Example, financial statements. Tinignan mo, cash. Kadalasan yung vouching, ito yung sa mga balances. Pag-tracing sa mga transactions. So, vouching, nag-start ka sa financial statements, titingnan mo kung supported ba siya ng document. May documentation ba yan? Ano ba? Inventories. Nakita mo doon. Ito yung amount ng inventory. I-trace back mo yung source documents. May ganito ba talagang purchases? So, ito yung mga audit procedures na ginagawa. So, tapos na naman tayo sa audit procedures. So, pupunta na tayo sa audit process. Pwede nyo ring i-pause. Then, pag na-observe yun na, sunod naman, audit process. Audit process ng financial statements. So, we have pre-engagement. Sa pre-engagement, tinitingnan natin dyan kung i-accept ba natin or i-reject. Pag bagong client, accept or reject ba siya? Or kung dati na natin kliyente, itutuloy ba natin o tatapusin na yung audit engagement. What if in-accept natin yung panibagong client, panibagong company, o kaya naman i-continue natin? Ano ang kasunod na step? Audit planning. Titingnan natin, ano na ba yung process na gagawin natin to conduct the engagement. Pagkatapos ng audit planning, titingnan natin dyan yung mga risk. Ano mga risk? Bakit kailangan yung audit planning? Kasi nga may risk involved. Kasi hindi naman natin pwedeng i-audit or isa-isahin lahat ng documents ng company. Kasi nga,
Baka mapakanta na lang tayo ng 1,000 years kasi tapos na lang ang 1,000 years, hindi pa tayo tapos mag-audit. Certain level lang. Involved yan yung risk. We have the inherent risk, control risk, detection risk. Later on, i-discuss natin yun. Pagdating natin yun sa portion na yun. So, sa audit planning, ang unang audit procedure na gagawin natin, ang kasunod na procedure, test of controls. So, titingnan natin, maayos ba yung recording process, may tamang authorization ba, may segregation of control ba, yung mga control measures yung discuss natin last time. May mga ginagawa bang measure para hindi manakawan or magkamali ng records. Kung maayos yung control, magdududa ka pa ba? Magkakaroon pa rin, mag-audit ka pa rin. Kaso dun sa next activity mo, substantive testing, i-substantiate mo na talaga, yan na yung deep investigation, yung malalim na investigation. Kasi itong substantive testing natin, kung gaano ka lalim yung documentation, investigation na gagawin natin, kung maganda ang controls, less substantive testing. Kung hindi maganda ang controls, mas dito tayo babawi. So, yan dalawa, ang magka-partner yan. Kung intensive, okay yung controls, intensive substantive testing. Pero kung maganda ng internal control, kahit lighter, substantive testing. Pagkatapos, completing the audit. Under the completing the audit, andyan na yung mga wrap-up procedures. Conclusion ka na dyan. Pag may mga nakita tayong findings, ipipresent na natin sa Board of Directors yung mga adjustments. Payag ba sila? Okay ba sa kanila na magkaroon ng mga adjustments? Hindi agad tayo magbibigay ng hindi agad tayo magbibigay ng audit opinion. Bibigyan natin sila ng pagkakataon na mag-adjust, pero kung ayaw nila mag-adjust, wala tayong magagawa. Kung maling-mali talaga, yung financial statement, not materially presented or not fairly presented, adverse na yung mabibigay natin. Unless, kung adverse tayo, may mga suggested tayo na journal entries, na adjusting entries, ginawa nila, nag-comply sila, pwede na, hindi pwede lang works. Pwede na tayo magbigay ng unqualified opinion kung may adjustment na ginawa. Kasi, bagamat hindi maganda yung financial performance o yung position nila, pero fairly presented naman, reliable. Ibig sabihin, pwede siyang pagbasihan ng intended user kung gumawa sila ng adjustment. At last, tsaka pa lang tayo mag-i-issue ng audit report after ng mga adjustment na ginawa. Pag hindi nagawa ng adjustments, not fairly presented, adverse. Ayaw nilang magbigay ng additional information, hindi tayo makapag-decide kung anong type ng opinion na ibibigay natin. Disclaimer. Tama in all material respect, fairly presented in all material respects, unqualified. Except for, ibig sabihin nun, magbibigay tayo ng unqualified opinion. So, ganun yan. Tapos, may audit report na. Ibig ba sabihin, tapos na yung audit? Hindi pa. Up to what extent yung ating obligation? So, mayroon pa tayong post-audit responsibilities. So, ano pa yung mga responsibility natin? Nakapirma na tayo? Okay na ba yun? Pwede ba tayong habulin? So, i-discuss natin yon sa post-audit responsibilities. Paano kung may na-discover tayo na panibagong issues or gaya ngayon, natapos yung 2019, yung pandemic, malaki ang epekto sa companies, paano siya ilalagay sa report ng 2019? Worldwide naman yun. What if nangyari lang yung situation na yun in a particular area? So, napakahalag. Ano yung responsibility natin with regards to the post-audit responsibilities? Yung nakapirma na tayo, may responsibility pa ba tayo doon? Alamin natin yun sa post-audit responsibilities. So, meaning, dito, in case na kung babalikan natin yung
picture kanina, pag may nagsabi sa'yo ng I love you, huwag ka agad magsabi I love you too. Instead, pre-engagement muna. Medyo background check ka muna. Minsan ba, pwede bang manligaw? Pag sinabi, ito yung ligawan stage, yan. Hanggang dyan sa completing the audit. Yun yung pinakang, kumbaga ay, ligawan stage. Kilalanin mo muna. Bago ka magsabi ng, okay ako naman, kung manliligaw ka naman, bago mo i-involve yung sarili mo, yan muna. Ang tanong, kailan ka mag-decide kung magpapaligaw ka o hindi ka magpapaligaw? Di sa pre-engagement. So sa pre-engagement, andyan yung andyan yung whether, sabi nga kanina, i-accept mo ba siya or i-reject. O kaya kung kayo na, or kung dating client na siya, itutuloy mo ba or ititigil na? Dun sa pre-engagement, ano-ano yung mga makaka-apekto sa iyong decision. So, start tayo sa pre-engagement activities. So, ayan o. May trophy ka na, natapos mo na. Nakatapos ka na ng isang client. So, punta tayo sa pre-engagement. Pre-engagement. Sa pre-engagement, andyan yung related sa practitioner, may related sa client. So, titingnan mo muna yung sarili mo as a practitioner, then titingnan mo din naman yung client. Huwag ka munang tumingin dun sa client mo. Una, may competence ka ba? May kakayahan ka ba? Kumbaga dun sa example natin, yung familiar tayong lahat, may competence ka ba emotionally, physically, mentally? Kaya mo bang magbigay ng pag-ibig? Kumbaga, competent ka ba? Capable ka ba? Tingnan mo muna yung sarili mo. Bago ka maghanap ng taong mamahalin, matuto ka munang magmahal. Yon. So, ibig sabihin yan, competent ka ba? Kaya mo bang mag-conduct ng audit? So, sa competence, tanong, basta ba CPA ka? Pwede ka na mag-conduct ng audit, ng public audit? Sa mga companies, corporation, sa mga sole proprietors, pwede na ba? Hindi pa. Dadaan ka muna sa sets ng accreditation. So, ano ng mga accreditation yun? Meron sa Board of Accountancy, pag sa mga sole proprietor companies, at saka sa ilang corporation, wag naman regulated companies yan, regulated corporations, kailangan mo nang magpa-accredit as a CPA kay SEC, Securities and Exchange Commission. Pag cooperative naman, CDA, Cooperative Development Authority. Pag sa mga insurance company, another accreditation sa insurance commission. At kung sa bangko naman, BSP, kailangan may accreditation ka din doon. So, kasama yun sa competence areas. Pero syempre, yung competence na yan, kukuhanin mo yan ngayon eh. Tapos, yung sa taking ng board, experience, andyan yung education, yung sa ngayon, tapos yung continuing professional development in the future. Walang katapusan yung pagpapaon, yung growth mo as a professional CPA. So, yung competence yan, kailangan mong ma-attain at ma-maintain. Competent ka, sapat na ba yun? Hindi pa. Kailangan, independent ka din. So, yung decision mo, ikaw lang yun. Walang nakaka-influence sa'yo. Yun yung ibig sabihin ng independent. Independent, ikaw lang. Walang influensya sa'yo. Decision mo yun. Walang nagtulak sa'yo. O kung may nagtulak man sa'yo, ikaw pa rin yung nag-decide. At, yung ikatlo, ability to serve the client properly. Yun niya. Competent ka, independent ka naman, CPA ka, syempre makakapagkanda ka ng audit. Pero what if yan ay may kinalaman sa construction? May knowledgeable ka ba sa construction business? So kung hindi,
baka yung ibang type muna. Halimbawa, ang tatanggapin mo muna as auditor ay yung mga type ng business, halimbawa ay mga merchandising lang muna, yung mga simple service. Kasi baka, o kaya halimbawa, installment sales, construction contracts, yun yung mga subject natin sa special transactions. Hindi ka knowledgeable doon. Baka hindi mo magawa pa rin yung kahit accredited ka, kahit competent ka, kahit independent ka. Kaso, kulang yung knowledge mo on a specific type of industry na nagtatanong sa'yo kung pwedeng magpa-audit. So, yun. So, kailangan mo naman i-consider sa client yung integrity. So, kailangan natin i-consider yung integrity ni client. Hindi pwedeng, sige, may kliyente, okay na. Kilalanin mo muna. I-background check mo muna si client. May mga kaso ba yan? Tingnan mo yung predecessor auditor. Kumbaga, yung dati. So, yun. So, yun yung mga considerations natin kung i-accept pa natin or reject. May consideration sa ating sarili, yung competence, independence, at yung kakayahan natin i-serve yung client properly. At tingnan natin yung integrity ng ating client. At kung positive ang sagot sa mga yan, pwede na tayong mag-create ng engagement letter. So, yung engagement letter, you may check yung components niya. So kumbaga yung engagement letter, ganito lang yun. Andun yung terms and condition ng inyong contract. Siyempre, andyan yung responsibility mo, yung objective ng audit mo, yung responsibility siyempre ng client mo. Sino bang may responsibility na gumawa ng financial statements? Siyempre, si client, hindi ikaw. Ikaw yung auditor. Alam nga namang ikaw na yung nanggawa ng financial statements, tapos i-audit mo yung gawa mo. Kumbaga, ikaw na yung yun. So, ano pa? Andyan din yung responsibility ni management na siya yung responsible sa fair presentation ng financial statements. Andyan din yung scope of audit na kailangan mong gawin, ano yung mga audit procedures na gagawin mo, ano yung audit report na ipoprovide mo, ano yung mga limitations ng audit. Kasi, samples lang yung mga kukuhanin natin doon. Pwedeng hindi natin makita yung mga error. Pwedeng may error pa rin na hindi natin ma-discover. Kasi, hindi naman 100% audit yung ikakandak natin. At, yung dapat nakalagay din sa engagement letter na tayo ay may capacity na mag-access or meron tayong unrestricted access sa kanilang mga records. Kasi kung wala tayong unrestricted access, hindi tayo makapag-audit ng maayos. Or, at the end, magkakaroon lang tayo ng anong type ng opinion yun? Disclaimer of opinion. So, natapos natin hanggang pre-engagement activity. So, bago ka magpaligaw. Kumbaga, sa actual scenario, bago ka magpaligaw, tingnan mo muna kung may capacity ka ba kumbaga, wala ka naman balak mag-asawa. Tapos, kung papaligaw ka o manliligaw ka, mananakit ka lang. Ganun yun. Isang seryoso kasing bagay yun. So, yun. Okay? So, pwede mo pa rin siyang i-apply sa actual scenario. I-background check mo muna bago ka umuo o humindi o mag-attempt na manligaw. Sa client naman, tingnan mo muna kung may capacity ka, may kakayahan ka, at tingnan mo din yung integrity ng iyong audit. Thank you. Make my